Get your Bible, please turn with me to the book of Genesis, chapter 27. Aklat ng Genesis, pag sinabi Genesis, panimula. Genesis chapter 27, verses 1 hanggang mga susunod na talata. It came to pass, when Isaac was old, and his eyes were so dim, that he could not see, that he called Esau, his older son, and said to him, My son. And he answered him, Here I am. Verse 2. Then he said, Behold, now I am old, I do not know the day of my death. Verse 3. Now therefore, please take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me. Verse 4. And make me savory food such I love, and bring it to me, that I may eat, that my soul may bless you before I die. May God bless upon the reading of His Word today. You may be seated in the presence of the Lord. Dahil po sa darating na linggo ay Father's Day, I have two teachings for today and this coming Sunday about the blessing of the Father. Ang ating title ngayong umaga ay The Blessing of the Father. Merong apat na klase ng ama na sinasabi sa banal na kasulatan. Yung una po yung ama nating nasa langit, the Father God. We believe in one God, but we believe in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. During Old Testament time, that's the dispensation of the Father. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na El Shaddai. He is more than enough. Pag sinabing He is Jehovah Jireh, our great provider. Iba-iba yung kanyang kategorya ng kanyang pangalan, yung ating Ama sa Langit. At siya rin tinawag na El Elyon, the possessor of the heaven and the earth. Meron naman pangalawang ama, yung sa lupa na tinatawag, yung tinatawag na earthly father. Yung katabi mo, kung yan ay ama, yan ay ama sa lupa. Sino dito mga tatay? Taas ang kanang kamay. Yan, tatay. Yan. Sino dito wala ng asawa? Ang tawag ay natay. Widow, mga widow. At meron namang pangatlo na ang tatay ay yung sinasabi sa Biblia sa John 8:44, ang ama nila'y si Satanas, the father of lies. Ibig sabihin, ama ng kasinungalingan. He is a murderer from the beginning. At ang pang-apat na ama na tinatawag ay spiritual father, yung ama sa pananampalataya, kung saan ka dumadalo, ikaw ay isang kapamilya, kapuso. Ang meron kang tatay, ang tawag doon ay spiritual father sa loob ng church. Ngayon, ang gusto ko ituro sa inyo ngayong umaga ay yung paano hihingin ang pagpapala ng isang ama. Dito sa ating binasa kanina, ang kanyang si Isaac. Ano ang pangalan ng ama ni Isaac? Sagot, mga kapatid. Si Abraham. At si Abraham ay talagang pinagpala ng Diyos. Kinuha ng Diyos at pagkatapos pinagpala siya, pinangakuan ng Diyos ng pagpapala. Kaya ang Genesis chapter 12 verse 2 to 3, yan ang pangako ng Diyos kay Abraham. At lahat ng nakikristo Jesus, tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, ang tawag sa kanya'y lahi ni Abraham. I want to show to you this verse in Genesis chapter 12 verse 2 to 3. Shall we read in Genesis chapter 12, 2 to 3? Para makita natin yung ating lineage, yung ating lahi. Ang lahi mo, lahi ko, lahi nating lahat, lahing pinagpala. Pakisabi mo sa katabi mo, ang lahi mo
Ang lahi ko, lahing pinagpala. Ang sabi ng Genesis 12:2-3, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be what? A blessing. Hindi natatapos na ikaw ay, hindi lamang ikaw ay blessed. Isang araw, whether you like it or not, you shall be a blessing. Kaya tatandaan mo po, yung blessing sa atin, upgraded ng Panginoon. Iyan ay disenyo ng Diyos sa iyo at sa akin. At ang sabi ng Bible, your name become great. Magiging dakila ang pangalan mo. Basta ikaw tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Diyos. Verse 3. And I will bless those who bless you. Pagpapalain ko ang mga nagpala sa inyo. Tingnan niyo yung mga taong nagpapala sa inyo. Blessed na blessed. And those who curse you, I will curse him who curses you. Yung mga sumumpa sa iyo, nagagalit sa iyo, naiinis sa iyo, kita mo, baksak ang buhay. Sabagat hindi pwedeng kalabanin ang mga anak ng Diyos. If God is for you, who can be against you? And you, in me, all the families of the earth shall be blessed. Lahat ng mga pamilya sa buong mundo ay blessed because of you. Wala yatang nakarinigan. Kaya ang Diyos tuwan-tuwa sa ministeryong ito para tayo international hub. Marami mga foreigners gustong pumunta rito. Kuminsan, hindi nga natin pinapasin, pero pinapasin na rin natin. International hub. Bakit? Sa magitan ng church na ito o sa ating lahat, Iglesia, Kalipunan ng Mananampalataya, sila'y napagpapala ng buhay natin. Amen? So, yan ang yan ang pangako ng Diyos kay Abraham. At sabi ng Galatians 3:29, para tayo naging lahi ni Abraham, Galatians 3:29, para alam natin yung pagsamasamahin ng salita ng Diyos at i-apply natin sa ating buhay. Galatians 3:29, if you are Christ, everybody read please. If you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ano yung pangako ng Diyos kay Abraham? Yung Genesis 12:2-3. We must claim it, we must believe it. Kukunin natin yung pangako ng Diyos kay Abraham because we are the seeds of Abraham in Christ Jesus. Sa magitan ni Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli, tayo lahat ay lahi ni Abraham. At ang lahi ni Abraham, mayayaman. O, konti umi-amen. Ang lahi ni Abraham, mayayaman. Kaninong lahi ka? Hindi ka ng lahing Ilocano ngayon. Sino mga Ilocano rito? Taasang ka na kamay. Mga kuripot do yan eh. Hindi. Noon yun. Pero ngayon, magpapalit ka ng identity, lahi kang pinagpala. Say hallelujah. So, heirs according to the promise of God. Ano heirs sa Tagalog? Tagapagmana. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Lord, kinukuha ko na lahat ng mana ko. Kunin mo, lagay sa bulsa, tsaka sa wallet, o kaya sa bag. Ang problema na isang prodigal son, magaling kumuha ng mana. Yung panganay, tameme, talagang patingin-tingin lang sa ginagawa ng kanyang kapatid na pasaway. Nabasa niyo sa Luke 15, nung umuwi na yung kanyang anak na prodigal son, nagtampo pa yung panganay. Pinaghanda kasi ng ama Pinaghanda ng guya, pinagsuot ng magandang damit, sinuotan ng sing-sing, pinagsapatos ng Adidas. Ewan ko may Adidas pa noong panahon ngayon. Pagkatapos nung pinaghanda, at yung kanyang panganay nandun sa labas at nag-iimot-imot. Merong tinatawag na hindi malaman kung selos o inggit. Pambihira itong tatay ko. Inubos na lahat ng kabuhayan itong aking kapatid na bunsong ito. Pag uwi, the best pa binigay. Wala tayong magagawa. Anak yun Lahat tayo anak ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, the best para sa kanyang mga anak. Pero ang problema ng panganay, hindi kinukuha yung kanyang mana. Kaya maraming Kristiyano hanggang ngayon ay naghihikahos, mukhang kawawa. Kasi ang tingin nila sa sarili nila,
mukhang kawawa. Hindi, lahi kang pinagpala. Sabi ng ama sa kanya sa Luke 15 verse 31, as introduction, Luke 15:31, hindi mo ba alam? And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. Tingnan niyo sa mga anak. Sino dito mga anak? Kung sino yung kalabit ng kalabit, pengi ng pengi, yun ang maraming pera. Iba naman kahit anong kalabit mo sa magulang. Sasabihin ng ama, awan di kwarta. Pero alam niyo ba mga kapatid, hindi kinapos ang ating Diyos. Siya yung ating amang nasa langit. Pinakamayamang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya ladies and gentlemen, let us claim the promises of God. Lahi tayo ni Abraham, pinagpalang lubos ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Yung blessing ng tatay, ng ama, ito pala si Abraham, may anak na si Isaac. At si Isaac, ang kultura ng mga Israel ay bago humimlay o mamatay ang ama, bine-bless ang kanilang mga anak. Ang role ng mga ama ay napakalaki sa buhay ng mga anak. Kung ang inyong mga magulang talagang hindi kayo binless nung unang panahon, huwag kayong mawala ng pag-asa. Meron tatay tayo sa langit. At kung meron tayong tatay sa langit, meron kang amang espiritual, doon ka magbabless. Tingnan natin yung Genesis 27. Now it came to pass, when Isaac was old, and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau, his older son, and said to him, My son. He answered him, and here I am. And he said, Behold, now I am old, I do not know the days of my death. Now therefore, please, take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt and game for me. And make me savory food such I love, and bring it to me, that I may eat, that my soul may bless you before I die. Napakahalaga ng isang ama dito sa lupa na kanyang i-bless ang kanyang anak. Sapagkat iyon talaga pala ang lahi ni Abraham, ni Isaac. At si Isaac ay mayroong dalawang anak. Ano pangalan ng kanyang anak? Ano pangalan? Lakasan nyo. Ano pangalan ng anak ni Isaac? Jacob. Ano pangalan ng kapatid? Si Esau. Si Esau. Sa Tagalogin natin Esau para familiar sa inyo. Pagka wala kayong ulam, inuulam niyo yan eh. Ano pangalan ng panganay? Si Esau. Yung bunso ay si Jacob. At ang mga panganay, sino dito mga panganay? Doon binibigay ang tinatawag na inheritance o yung mana sa mga panganay. Taas nga kanan ko uli ng mga panganay. Yan. Lahat ng panganay, tingnan nyo, magaganda at saka gwapo. Pinaghandaan yan eh. Sabi na isa, paano yung pangalawa? Mas maganda at mas gwapo. Sabi ng isa, Bishop Ted, yung pangatlo, pinaka. Maganda at gwapo. Yung pang-apat, bahala kayo. So, nung unang panahon, yun ang binabasbasan yung mga panganay. Doon ibinibigay yung tinatawag na, dalawa binibigay doon, birthright, at saka yung tinatawag na inheritance of blessing of the father. Ngayon, alam nyo, si Jacob, napakatuso. Kakutsaba pala yung kanyang nanay. Ano pangalan ng nanay ni Isaac? Ni Jacob? Si Rebecca. Nung marinig na
bago kita bendisyonan, mag-alay ka muna, maghandog ka sa akin. Kaya tayo, bago tayo ipag-pray, maghahandog ka muna. Ganon ang kultura nila. Ang mga hentil iba, saka na kita bibigyan pag meron na ako. Kaya hanggang ngayon, wala. Napakagaling ng salita ng Panginoon. Kaya, itong iso-shortcut ko na lang yung istorya. Dahil itong si Iso ay mabalahibo. Then, nangaso pumunta sa DRT. Ganun na para maintindihan natin kung saan nagpunta. At yung palang nanay, narinig na pinag-usapan ng mag-ama. Kumuha ka muna ng, mangaso ka muna ng tupa o kambing. Kambing na lang gamitin natin para mabilis. Sabi ng asawa ko, ang nakikita na dito sa Pilipinas, si kambing lang. Doon, iba na, mga giraffe. Gusto ko ang kainin yung leeg ng giraffe. Ang laki-laki naman. Ang puri ng Panginoon. At nung marinig ng ina, mabalahibo, hindi makinis si Jacob Ang ginawa, pinagsuot ng mabalahibo. Malabo mata nung ama. Hindi pa uso yung optical Walang salamin, kaya nakakapang ganon. Sino dito malabo mata? Bibigyan ko ng salamin. At nung, in short, binendisyonan na. Nakuha niya yung Father's blessing. At tuwan-tuwa yung mag-ina. At tuwan-tuwa din si Jacob. Kaya sa magkapatid na ito, ang nakuha ng pagpapala at nakakuha ng maraming pagpapala, yung lahi ni Jacob. At nung dumating na si Iso, humihingi ng blessing. Nako, sino ba kayong nabigyan ko? Pwede bang bigyan mo po ako, sabi niya, tatay o ama ko? Wala na naibigay ko na. Mula noon, nag-away na si Esau at saka si Jacob, sapagat dalawa ang nakuha niyang pagpapala. Ang pangalang Jacob ay supplanter, mandarambong. Pero nung na-enkwentro niya ang Panginoon sa Genesis 32, na bago ang kanyang buhay, mula noon ang pangalan niya ay hindi na Jacob, kundi Israel na Prince of God. Kaya may bansang Israel na pinagpala ng Panginoon Diyos. Nung tayo nakakilala kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, binago ng Diyos ang buhay natin at tayo lahat pinagpala ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ako'y pinagpala ng Panginoon. Ngayon, ano blessing ng Father? Number 1, the spoken affirmation and declaration. Ano dapat gawin ng mga magulang o ama? Kailangan sinasalita mo ang pagpapala sa iyong anak through prayers. Mahalaga sa isang ama na nabubuhay siya sa mundo at meron siyang anak na ang kanyang puso, ang kanyang prayer para sa anak niya i-affirm at deklarahan ng pagpapala ang buhay ng kanyang anak. Bakit? Sabi niya, bakit? Sabagat, alam nyo, mga kapatid, ang Diyos, yung mga tatay, ang connection niya, si Jesucristo, the head of the man is no other than Christ Jesus. Kaya kita mo, mas marami pang mga balo na babae natitira kaysa sa mga lalaki. Maagang pumapanaw ang lalaki. Sapagat ang target ng mga demonyo ay ang mga kalalakihan. Kasi there is power sa puso ng mga tatay na kapag nagdeklara ng pagpapala sa anak, ay magiging maganda ang buhay nila. Kaya mga tatay, itong Father's Day, kung hindi nyo pa nagagawa, deklarahan nyo ng pagpapala ang inyong mga anak. Ngayon, kung ang mga tatay hindi naman born again, kayo born again ng mga nanay, kayo na magdeklara. Kita niyo yung mga, nung na-born again kayo, ang dudunong ng inyong anak. Sino dito mga honor student ang mga anak?
May pinagmanahan. Ewan ko na kanino nagmana. Yung aking anak na si James Israel, tsaka anak kong babae, sobra dunong. May pinagmanahan. Bigay ng Diyos na karunong. Kasi lahi tayong pinagpala. Say hallelujah. Ano sabi ng Bible? Tingnan natin sa Bible. Proverbs 18:21. Ito yung ginagamit natin pandeklara sa ating mga anak. Death and life are in the power of the tongue. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Oras na binanggit mo ang deklarasyon sa iyong anak, iyon ay tumatagos sa kanyang kaisipan at puso niya. Iyon ang magiging destiny ng kanyang buhay. Kita mo yung mga makamundo sa buhay. Yung mga mundo, yung mga kaibigan yung mamundo. Bakit sira ang buhay ng mga anak? Kung sigaw-sigawan, kung murahin, kabi-kabila, sagadagan langit. Hindi niya alam yung kanyang binigkas na salita ay mangyayari yon sa kanyang mga anak. Job 22, tingnan natin sa Job 22, verse 28. You will also declare a thing, it will be established for you. So light will shine on your ways. Everyone say declare. Say it again, declare. Yung mga ama sa lupa yan. Meron ding spiritual father. Kung kayo walang mga literal father, magpabendisyon kayo, magpadeklara kayo ng pagpapala sa mga lingkod ng Panginoon. Tingnan niyo buhay ng tao, kuminsan ups and down. Bakit gano'n ang buhay? Kasi baka meron tinatawag na binanggit sa kabaliktaran, mga spoken curses, mga binanggit na masama sa inyong destiny, sa inyong buhay. Naalala ko nung tayo nung unang panahon pa, bakit ang buhay natin mahirap, talagang sagad ang hirap. Sinumpa ng ng tadhana. Pero nung na-deliver yun, ni-reverse natin at nagpabendisyon tayo sa langit, binago ng Diyos yung ating buhay. Kaya sabihin mo mula ngayon, lahat ng bibigkasin ko sa anak ko, magagandang salita. Magdeklara kayo na magaganda sa inyong panganay na anak, sa inyong anak na bunso, sa inyong mga apo, pati sa apo. Kasi ang ating lahing pinagpala. Huwag niyong tatanggapin sa lahi niyo lahat ng sumpa. Palayasin niyo. Papuntahin niyo doon sa kapitbahay niyo. So as you declare a thing, it will establish unto you. Say hallelujah. Another verse. Wala na. Pangalawa na blessing of the Father. Meaningful touch. Ayan. Ang mga pamilya bilang Pilipino, tayo merong family ties. No? Family ties. Halimbawa, 3 anak mo. Sabi ng Biblia, pag nag-asawa, iiwan ng ama't ina, sasama sa biyanan. Sa asawa. Di aalis. Tayo mga Pilipino, sige, nasa Bible naman pala, aalis kayo. Ang ginawa ng ama, doon nila sa likod bahay. Pinagsusunsun nyo, 1, 2, 3. Nandun lahat. Bakit? Mas maganda yon. Pagka nawala ng bigas sa ulam, pag wala yung magulang, dire-diretso sa kusina na magulang. Napakahalaga sa magulang. Yung sinasabihan mo yung anak mo, anak, inaakbayan mo, kumusta ka na anak ngayon? Kumusta ba buhay natin? In the book of Malachi chapter 4 by 5 and 6. Lagyan natin sa Malachi chapter 4, 5 and 6. Malachi chapter 4, 5 and 6. Yan ang verse.
Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Verse 6. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. Verse 6. In the last days, ang sabi ng Biblia, He will turn the hearts of the father to the children and the hearts of the children to their fathers. Makinig kayo mabuti, tingnan niyo yung verse. Sino nauuna na lumapit sa anak? Yung anak ba o yung ama? Yung ama. Napakagaling ng Panginoon, no? Yung talatang yan, He will turn the hearts of the fathers to the children. Kaya mula noong lumang tipan hanggang Malakay, hanggang sa panahon ni Jesucristo, napakaganda na yung pamilya ay maayos. At nagpapasimula ang maayos na pamilya una sa mga ama. Na ang ama ay kailangan mayroong paghipo o tinatawag na touch o yung loving care sa kanyang anak. At sasabihin niya, anak ko, ako yung nagkamali. Napagalitan kita, namura kita, na nasinghalan kita, anak. Ako'y patawarin mo. Bihira yung gumagawa ganon. Because we are in Christ Jesus, we can do it. Para matanggal, ang sabi ng Biblia, lest I come, strike the earth with a curse. Bakit may curse? Sino yung earth? Ikaw at ako, sapagat tayo lahat ay galing sa lupa. Kaya kuminsan yung tao na yon, nag-i-struggle sa buhay. Bakit? Walang blessing ng ama. Kaya sabi ng Biblia, He will turn the hearts of the father to the children. Kaya karamihan ng mga ama, di ba? Mga biktima ni Satanas. Kaya bago mabonaging, kita mo, nandun lahat ang ero, sugalero, butanghero, babaero, ero. Puro mga ero lahat. Bihira lamang yung talagang nagbalik loob lahat sa Panginoon ang mga ama. At kapag nagbalik loob sa Panginoon ang mga tatay, kailangan, ang sabi ng Biblia, He will turn the hearts of the father to the children. Hindi nyo ba naranasan nung tayo na born again, naging close ang bawat pamilya natin. Di ba? Lalo natin namamahal. Kumikita ka, anak, sige, kakain tayo sa labas. Di ba? Nakakaganti tayo. Nabibigyan natin the best para sa ating mga anak. Kaya mga kapatid na nandito, lagi kong sinasabi, kung tayo naman ay mga meron, pagkakataon na yan para i-blow out ang pamilya natin para kay Kristo Jesus. At para makamura-mura kayo sa inyong blowout, kumain sa Heaven's Blend Cafe. May discount ang mga senior citizen. Amen! So, ano naman gagawin ng mga anak? Oy, mga anak na nandito, taas lahat ng mga kamay ng mga anak. Ano gagawin ng mga anak? Mangungupit sa gabi sa ama. Amen? Hindi. Ang mga yung mga anak, ang gagawin, laging mamahalin pa yung kanilang mga ama. Mamahalin yung kanilang mga ina. Kaya sa Bible, ang sinasabi, yung father, ibig sabihin, siya representative ng pamilya. Hindi ko mo, sinabi niya, father, hindi nyo na mamahalin yung nanay nyo. Mas maraming pera mga nanay, mga kapatid. Sila yung mga treasurer ng tahanan. So, sabi ng Bible, He will turn the hearts of the father to the children and the hearts of the children to their fathers. So, pwede natin gawin yan. Total, Father's Day naman. Para sa susunod na linggo, mga fathers, taas nga ka na kamay ng mga fathers. Holiday natin sa linggo at sa Lunes, kaya bawal maglaba at bawal mamalansya. Tigil mo na ang down Amen? So, mga kapatid, ang sabi ng Bible, lest I come and strike the earth with a curse. Yung curse, magiging blessing. Kasi yung mga tatay, diretso sa langit. At pag diretso sa langit, sa bulsa ng ating Ama sa langit,
ng Ama dito sa lupa, pinagpalang tunay ang lahat ng pamilya natin. Yung malakas na pumalakpak, meron darating na pagpapala. Sino dito mag-ama, magkamukha? Ha? Sabi, manang-mana ka sa tatay mo, magkamukha kayo. Sabi ng anak, hindi. Magkamukha ho yun. So, like father, like son. Hallelujah. Amen? Say hallelujah. Kaya mga kapatid, sino dito mga meron pang tatay? Taas ang kanang kamay, mga may tatay pa. Ayan. Mamahalin niyo mga tatay niyo. Hindi lamang mamahalin, sasabihin mo, I love you, I love you. I kiss you. Gawin mong, I ka. Gcash na ngayon. Pangatlo, tapos na tayo. Tutuloy ko na ito sa linggo. Pangatlo, pakilagay mo nga dyan. Yung mga ama, yan ang nagbibisyon ng kanilang pangarap. Di ba tayo nangarap para sa ating mga anak? Kaya kita mo, naging accountant, naging doktor, naging kung ano kurso nila anak. Ganito magiging businessman ka paglaki mo. Ikaw arkitekto, ikaw engineer Proverbs 29 verse 18. Proverbs 29:18. Where there is no revelation, o sa King James Version, vision, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. Ang mga magulang, kuminsan, hindi lang minsan talaga, siya yung gumagabay ng kanyang anak. Anak, dito ka pupunta Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Ikaw ay mapapalungi dyan. Kasi ang mga anak, mga mura pa yan. Mga baga sa kawayan, wala sa panahon, hindi taga sa panahon. Kaya tinuturuan ng wisdom ng mga magulang. Pag binasa nyo ang Proverbs, punong-puno ng karunungan at kaalaman. Kaya ang mga anak, sinasabihan ni Solomon, kayong mga anak, makikinig kayo sa payo ng inyong mga magulang. Hindi ko mo kayo marunong sa electronics. Tama, magaling ka sa wifi. Sa wifi. Yung mga may edad hindi na makaganon hindi matamaan Ano? Ang alam lang ay Gcash Marunong ka sa tinatawag na sa tinatawag na mga mga electronics. Pero sa practical ng buhay, magagaling ang mga magulang. Bakit? Experiencado na sila. Kaya ang mga magulang ay gagabayan ang mga anak nila. Lalo na kapag ang mga anak niya mga dalaga. Sino dito ang mga dalaga? Yan. Nako, napakahirap ang mga anak ay dalaga pag may naliligaw na. Walang umiim. Aba, yung mga magulang, siya gagabay sa mga anak. Anak, pati lalaki. Sino dito mga may boyfriend at girlfriend na? Tasang ka na kamay. Sabi, aba, gagabayan nyo mga anak nyo. Amen. Kasi sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Siyempre, anak mo yan. Kailangan ang mga anak ng Diyos magagaling. Say hallelujah. Pag iyan nakita mo nang umiiyak at nagdadalamhati na, ang kanyang puso ay talagang naduhagi. Ayun, Tagalog yan hindi mo na makayanan. Ikaw rin na nasasaktan. Kaya ang mga anak ng Diyos, mga marurunong lahat yan. Anak, sino ba itong mga naliligaw sa iyo? Ano bang klaseng tao to? Kanino bang lahi iyan? Lahi ba ni Abraham yan? Hindi ba pwede yung mga dalaga sasabihin, nanay, ang pugi, ang pugi.
Aba, punong-puno ka na ng katalinuhan ngayon. Gwapo na, born again pa. Naglilingkod pa kay Lord. Amen? Eh di bali medyo hindi pa gwapo, isang gwapo ko, okay lang yun. Bakit? Late bloomer. Gagabayan natin ang ating mga anak. Tayo mag-i-ambisyon ng kanilang future. Sasamahan lang natin. Bagamat ang Diyos talaga ang gumagabay sa ating mga anak. Sapagkat lahi tayong pinagpala. Say hallelujah. Aba napakagandang ng anak mo ay masaya. Ikaw ang naghahatid sa altar. Ang anak mo, inahatid mong masayang masaya. Amen? Nung kami kakasal na mag-asawa, unang kasal, ang asawa ko iyak ng iyak. Panginoon, ito ba talaga mapapakasawa ko? Hindi ko maano yun. Yun lagi sinasabi sa akin ang asawa ko. Nung kami kinasal ng 25 years, umiiyak din siya. Sabi niya, Panginoon, salamat po. Talaga pa lang ito. So tayong mga magulang na narito ngayon, yun ang blessing natin. I-bless natin. Ano challenge nito sa ating lahat? Pag-uwi natin, sa buong Sanlinggo, may time tayo. Anak, halika kayong dalawa. Pagpe-pray ko kayo. I-lay hands mo. I-anoint mo ng oil. Gumawa ka ng prayer. Panginoon, pagpalain mo anak kong lalaking ito. Maging maganda ang kanilang future. Tingnan natin isang example. Si Jacob. Tingnan natin yung prayer ni Jacob sa kanyang anak. Ito pinakamaganda. Kinuha ko yung kay Joseph. Basahin natin before we close. Genesis 49:22-26. The prayer of Jacob. 12 kanyang anak. Ito lang, isa lang kinuha ko. Genesis 49:22. And Joseph is a fruitful bough by a well. His branches run over the walls. Yan ang deklarasyon and prayers na hindi na mababago kailanman. Verse 23. The archers have bitterly grieved him, shot at him, and hated him. Next verse. But his bow remained in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of mighty God of Jacob. From there is a shepherd, the stones of Israel. Next verse, verse 25. By the God of your father who will help you. Kita mo, sasabihin mo sa anak mo, anak, ang tutulong sa iyo, Diyos. Wala nang ibang tutulong sa iyo sa panahon na yung problema at sunirarin, kundi ang Panginoon. By the Almighty who will bless you with the blessings of heavens above. Purihin ng Panginoon. Napakagandang deklarasyon ng isang ama sa kanyang anak. Blessings of the deep that lies beneath, blessing of the breast and of the wombs. Next verse. The blessing of your father have excelled the blessing of my ancestors. Kita mo, yung lahi mo noong nakaraang panahon, mas pinagpala ka sa panahong ito. Say hallelujah. May exit mo. At the utmost bound of the everlasting hills, they shall be on the head of Joseph, on the crown of the head of him who was separate from his brothers. So sa loob, sa 12 magkakapatid, siya'y pinagpala ng Panginoon because of the Jacob's blessings. Ladies and gentlemen, sa ating lahat, bilang mga anak ng Diyos, kung tayo'y buhay pa, mga ama, simulan natin ang pagpapala sa ating mga anak. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ano pa nakikita nyo sa anak nyo, kumakaliwa, kumakanan, huwag kang magsasalita na masama. Sasabihin mo, ang anak ko yung nagpapatotoo lang. Dadami ang pagpapala niya. Kaya minsan kayo tinetextan ko, tinatawagan ko kayo, I'm sure na talagang binebless at pinagpe-pray ko kayo. Lord, pagpalain mo siya, maging maganda ang buhay niya, maging matagumpay sa larangan ng hanap buhay, sa pag-aaral, i-bless mo ang kanilang mga pamilya because that's our duty bound bilang spiritual father. Amen?
Palakpakan natin ng Panginoon. Tuloy natin itong lesson na ito sa susunod na linggo. Tumayo tayo lahat. At sa darating na linggo, tayong mga anak, dahil Father's Day, huwag tayo mag-absent. I-bless natin sa darating na linggo ang mga tatay at ipoproklama natin lahat ng mga blessings sa mga ama. At ang mga ama, ipoproklama ang blessing sa mga anak. Pati sa inyong mga kabuhayan, para ngayon 2024, talagang blessed na blessed tayo lahat. Amen? Yumuko tayo pumigit. Taas natin dalawang kamay natin sa langit. Ama naming Diyos na aming amang nagmahal sa aming lahat. Sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Jesucristo, salamat sa iyong paalala sa aming lahat. Yung iba dito ay single mom, ang asawa nila ay malayo na sa ibang bansa. Kami kumakatawan bilang isang ama, iba naman nandito bilang mga ama. Ano man nakikita mong karumihan ng aming mga puso, mga damdamin na nasalita, para sa aming mga anak sa mga nakalipas na panahon, ay patawarin mo kami lahat. Patawarin mo ang aming mga bibig, mga sinalitang hindi tama ayon sa iyong kalooban. Lord Jesus, thank you. Yung iba dito yung walang ama, hindi nagisna ng kanilang mga ama. Buti na lamang, Panginoon, nagpakilala ka sa amin, you are everlasting Father, who love us so much in the name of Jesus, who cared for us in the name of Jesus. Kapag kami nag-iisay, wala kami malapitan, kundi ikaw lamang, Panginoon. O Shanda, Libarasalu, Rabasika Lalabahan. Kung ikaw ay born again lamang sa pamilya mo, ikaw isang nanay, ikaw rin kumakatawan bilang ama ng iyong tahanan. O Lord Jesus, thank you. We love you, we adore you, we worship you. Yes, habang ikaw ay nakapikit, naalala mo ang iyong una kung pag ikaw ay may ama pa, hingi mo ng tawad kung may nasabi sa iyo. Kung ikaw na may ama, may nasabi ka sa anak mo na hindi maganda, hingi ka ng tawad sa Panginoon at hugasan ng Diyos yung ating puso. Hallelujah. We will apply Malachi chapter 4 verse 5 and 6. Hallelujah. Shikarabakanda rabasikara, librando rabasikara rabahanda. Yes, Lord. Kapag tayo matagumpay sa spiritual, it will happen, it will manifest in the physical realm. Yes, Lord. Shikarabakia, librando labasikalabahand. Let the blessing of the Father be upon each and every one of us. Your mercy never fails me. Oh, hallelujah, hallelujah. Almighty, Receive the blessings of our Heavenly Father. from the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. all my life you have Be been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have You led me through the fire and darkness night. You are close like no other. Let the loving touch of our Heavenly Father be Known you upon as the you. Father. Yes, Lord. Known you as a friend. And I have lived the goodness of God. All my life you Have have been been faithful. All my life you have been so, so good.
the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, remove all the curses in our life. All my life Remove you have been curses of so, sickness and diseases in our body in the name of the Lord. every breath that I am able. And release the blessings of the Lord. Sing of the goodness of God. All goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender. Now I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender Now I give you everything. Your goodness is running after me. Lift your hands to our Heavenly Father. Today, ask what you want to our Heavenly Father. Meron tayong Ama sa langit. Ano man ang iyong kahilingan ngayong umagang ito, kayong mga nanonood sa FB live streaming, you can approach the throne of our Heavenly Father in Christ Jesus. Ano man ang iyong problema at suliranin, sa emosyon, sa physical, pinansyal, sa pamilya, sa hanap buhay, tuwan-tuwan Diyos sapagkat tayo kanyang mga anak. At kapag ang mga anak lumalapit sa Ama, hindi niya tinataboy. Bagkus lalo niyang pinagpapala, ano man ang kanyang kahilingan, ay pagkakaloob sa Kanya. Lord, pakinggan mo po ang hinaing ng iyong mga anak. Idantay mo ay mapagpalang kamay sa lahat ng mga anak mo nandito. Touch them, Lord, one by one, Lord. Heal the broken-hearted, Lord. Sets the captives free. Oh, Shekarabaku Rabaranda Labasika Lalabahan. Sikarabahandolo Rikarabasikarabakira Rabahanda Labahaya. In the mighty name of Jesus. Panginoon, maraming po salamat ngayong araw na ito. Whatsoever we desire, when we pray, believe, Lord, that we received it and we shall have it. Kung kayo po ay mayroong mga sakit karamdaman, ilagay niyo yung kanang kamay sa bahagi na inyong mga katawang may nararamdaman. Panginoon, pagalingin mo po ang mga may sakit at karamdaman ngayong araw na ito. It is your will. You are our Heavenly Father, Jehovah Ropeka, the Lord that healeth us. Command the healing now in their bodies right now, in their hearts, in their bones, in their flesh, sa lahat ng kanilang mga organs, sa bato, sa abdo, sa atay, in the name of Jesus. Right now, lahat ng mga bukol, tunawin lahat sa kanilang mga katawang panlupa. Oh, Rabakanda, Rabashika, Lalabhanda, in the mighty name of Jesus. Ang mga dugoy magnormal, 120/80. Ang mga sugar ay magnormal. We believe we are the seeds of Abraham, heirs according to the promise. We are joint heirs with Christ Jesus. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga naghahanap buhay. Panginoon, regaluhan mo sila ng favor from heaven, favor from men. Command the favor of God sa kanilang mga transaksyon. Magtagumpay sila sa larangan ng hanap buhay in the name of Jesus of Nazareth. Right now, command the blessing from the north, south, east, and west. Let the overflowing blessing be upon their hands in the name of Jesus, the Son of the living God. Alisin mo mga hadlang sa hanap buhay. Palitan mo, Panginoon, ng karunungan, ng kaalaman, pabor ng Diyos, pabor ng langit. I declare blessings to all of you. Habulin ka ng kabutihan ng Diyos. Let the goodness and mercy of the Lord be upon you right now in the mighty name of Jesus.
And also, Lord, release the protection sa kanilang paglalakbay, sa kanilang paghahanap buhay, sa pag-aaral. Panginoon Diyos, pagpalain mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay nasa ibang bansa. Ingatan mo sila doon, balutan na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Ganon din po, Panginoon, I declare blessing sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak na hindi pa nakakilala sa iyo. Panginoon, isang araw makakilala sila sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marami pong salamat at sa buong sanlinggong ito, maraming patotoo na gagawin mo sa aming buhay na kami binigyan mo ng pabor. Binigyan kami ng pabor ng mga tao. Hallelujah. Inutusan mo ang mga pagpapala na dumating sa aming lahat. Lord, we thank you. We bless you. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen.